Jet Serama, alam mo na maangas at astig talaga. Another day mga kamanok. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa nauusong sakit ng mga manok, lalo na ngayong tag-ulan, ang infectious coryza. So, bago po tayo dumako sa topic natin ngayon ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po kay Sir Gerald Damian. Hello po sir. Si sir ay isang Serama breeder din po dito sa Bulacan. Happy breeding po sir. Ingat po lagi. Shoutout din po kay Sir Jordan Deloria Jr. Hello po sir. Si sir ay baguhan sa pagsisirama. I-enjoy nyo lang po ang pagsisirama. Happy breeding po. At shoutout din po kay Sir Brian James Rosquita. Hello po sir. Enjoy lang po natin ang pagsisirama. Happy breeding din po. Ang coryza po ay sanhi po ng bakterya na Abibacterium paragallinarium. Oh shit, not good. Okay, yun po yun. Pangkaraniwan po nating makikita ang ating mga alaga na sisiw, yung mga month-old, pataas na yan ay nagsisisipon, namamaga ang mata, nagpipisik, minsan po napupunta pa sa halak. At pag tumagal ng tumagal ang mga pamamaga ng mata, pagsisipon, makikita nyo po minsan, yung mga magang mata na yan ay nagkakaroon ng parang keso sa loob. Nagkakaroon ng abscesses. Abscesses. Yun. At pag piniga nyo naman po ng konti yan, nalalaglag siya. So, yan po yung isang typical na itsura ng coryza. So, ang infectious coryza po ay madali rin po makahawa sa ibang mga manok. Yung mga sipon nito, yung mga pisik, pwedeng matangay sa hangin at humawa sa iba. Ano pa yung isa pang makakahawa bukod sa manok na infected? Ito po yung paglipat-lipat mismo ng nag-aalaga ng mga sisiw. Halimbawa po galing dun sa grupo na may sakit, papunta sa walang sakit na grupo. Kasi minsan yung paglakad-lakad niya o natin, yung tsinelas natin, yung damit natin, kung napisikan siya ng mga sipon ng may coryza na manok, yun, pwede niyang madala sa kasunod na barn o kasunod na batch ng alaga. Sa pag-iwas, hanggat maaari po bago puntahan yung grupo ng mga infected o yung mga may signs ng infectious coryza, unahin muna yung mga batch na walang sakit. Yan muna ang asikasuhin. Magpakain, magpainom, magpalit ng sapin. So bago puntahan yung mga infected, kasi nga malilipat ng mismong nag-aalaga yung mga sakit. Galing sa infected, papunta sa walang sakit. So siya o tayo mismo ang nakapagpapahawa sa kanila. And then po, laging maglinis, mag-disinfect, at least 2 times a month. And then vaccination pa rin. Mas maganda as early as 35 days old to 42 days old. Pwede nang bakunahan ng bakuna against infectious coryza. And then inuulit po siya after 4 weeks for a booster shot. Once na makita natin na may nagsimula ng mga sign na mga sipon na yan, i-isolate na po natin agad yung may sign para agad mabigyan ng lunas o maaga natin maiwasan. Pwede mong bigyan kung nagpapakita pa lang ng sign, ay bigay ka muna ng mga water-soluble na mga antibacterial o yung mga antibiotic. Pagkatapos, i-observe nyo po siya everyday if may pagbabago. At ituloy lang po ang gamutan kung kinakailangan. Kung mali ako, tama kayo, please magkomento po kayo para po madagdagan po ang aming kaalaman tungkol sa topic natin ngayon. Please follow, like, and share na din po para po marami pa pong topic ang katulad nito. Maraming salamat po. Jet Serama, alam mo na maangas at astig talaga.